Freedom Radio. Today's news and your favorite music. Indinamon Lanao del Norte. 91.5 Freedom Radio. Your Freedom Radio. Pulso Mindanao. Ang problema hanggang sa kasalukuyan akin pang nakikita. Mindanao. May butag mga ikson, may butag sa atong mga sukintig paminaw din sa tuwan. Tulumanon, Pulso Mindanao. Adlaw karong nga Lunes, Pizza 24 sa bulan sa Agosto tuig 2020. Mag-uban kita kauban kaninyong mga lagad. June Enriquez. Dinhila mo mabati sa Freedom Radio 91.5 MHz sa inyong mga FM radio. Kauban ako sa technical control si DJ Laika Abonjente usab ang atong manager, Engineer Rodi Katubay ug kauban sa atong mga kapulso reporters. Kaming tanan motimbaya may buntag, may maayad sa salam, mapiya kapipita, magandang umaga. Absubo memorize ng taning mga tanang mga lingwahe mga igsoon kanya sa pipila ka mga adlaw basin mahinabi pud nato ang taga Sambuanga so buenos dias ato na po nang ipuno. Buenos dias atong nahimamat sa internet mga igsoon interesado nga makig-link broadcast ang DXAS Sambuanga. So ato na po ito i-follow up kay aron makakuha sabta og mga tawagan ni mga balita gikan sa mga island provinces diha sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Then naka-base sila sa Zamboanga City. So importante po na. Then karong mga pipila ka adlaw usab atong i-negotiate ang ato ang mga kauba reporters nakabase dito sa Cotabato City nga makahatag og update kanato sa BARRMM BARM. Okay. So ato silang ipa-report no, ato silang imbitaron nga maka-report sila dinhi sa tuang Tulumanon Pulso Mindanao. O usab nga ato ang mga kaigsuonan sa Surigao City. Interesado usab kaayo nga mo salmot dinhi sa tuang Tulumanon Pulso Mindanao. Kinahanglan sabta og mga reporters gikan sa Surigao City kay ilabi na nga ang Surigao agianan sa bagyo mga igsoon kinahanglan to mga updates na ini no sa ingon ana nga to ang nagka-expand ang ato ang mga kuan kini atong network. So siguro nakita nila sa ato ang YouTube no nga aktibo ang Freedom Radio nini atong Tulumanon Pulso Mindanao. Okay, so atong kuhaon ang mga headlines no kay nakaandam na no sila si Fee Abelianusa sa Misamis Oriental og si Kapulso Melveles sa Balinsa City, Bukidnon. Headline, siren ang status sa rock slide sa Davao Bukidnon National Road human ang hitabo. Uy. Rock slide, dili ni landslide. Kuya ni saon nato pag abot anig Davao kung mao ning lakawan ni nga ang kadalanan nato didto, bungkag. Bukidnon Davao Bukidnon Road. So mao ni ato ni siren mga detalye ni unya inig sulod ni Kapulso Melveles. Unya okay, so atong ato sa mga atangan ang pulso balita ni Kapulso Fee Abelianusa
Matod pa nagmalampuson ang bypass sa PNP Lugait kagabi ang dakpan sa kuti ni. So mo ni mga igsuon ang problema nato kay ang tawagan ni kining COVID ba, no? Gisakyan sa pagpayo sa droga mga igsuon kay matod pa lagi lockdown dia sa sulod pagkahuman gakatag ang droga tungod kay lockdown. So kana siya dako gyud kay na siya og posibilidad nga madakpan kay lockdown biya dili kasibat. Di na noon mo kasibat niya may balaan mo diya nga gapayot mo droga diya na disgrasya gid mo di mo kadagan. Sirado biya ang exit entrance exit unya masaptan mo na yung mga intelligence network diya sa sulod. Disgrasya gid mo. So mo na siya. Dili ta maglangan atong duwaton ang pulso sa balita ni Kapulso V. Abilinusa nakabase sa Misamis Oriental. Kapulso V, maayong buntag, kumusta? Okay. Good morning naman sa itong suking tigpaminaw sa itong Pulso Mindanao Karumutaga. Then itong gisusi karon itong area of responsibility is my Misamis Oriental na particular is my lungsod sa Lugait. Then kagabi nagmalapuson ang gipahimong bypass operation sa itong kapulisan. Dihas may Lugait Police Station led by Police Captain Edgar Balido. Inguman sa itong mga kapulisan ug mga operatives diri sa lungsod sa Lugait. Dito gipahiwayon ang bypass operation sa Polok 7 Biga, Lugait, Misamis Oriental, mga alas 7 sa kagabihan, maragabihin kay Tanakawin. Then, ang malagay, grabe kay bypass operation, mapil magyunta. Kay tawagan ta sa atong PNP diri sa may lungsod sa Lugait. O bahalag, gayo kay tangamuhat dyan. Gatuan yun ako kay alas 7 na bas gabi Lagi. O gatuan yun ako kay di man po pwede nga mag-bypass pila nga wali media nga makasaksi sa bypass operation sa itong kapulisan dis may lungsod sa Lugait. Pinagi sa itong hepe nga si Police Captain Edgar Balido. Then kagabi speak up ang usa ka suspetsado nga usa ka naila sa ngalan nga Mark Lester Manrial og Yator. Usani ka 29 anyos. Sakto na ina da John nanimuyo dias dakbian siligan. Dias may Napukor Fuentes. Basta paita. Og nakuha sa iyang posisyon ang 7 ka sachet with kanang apil na ang bypass nga katong drugs diya may highway lang John nga pagpahimon sa bypass operation sa tagapulisan diya may biga. So 7 ka sachet apil ang bypass money nga 500 pesos. So makita na ko ang iyang sitwasyon kagabi John di kita kaingon nga pansa kay dako nga tambukon nga tao o taga Napukor nga siya John Napukor Fuentes o bago na siya gibayran di siya sa planta so wala siya trabaho kay naman kaya nibayran naman siya sa planta so namaligyan lang siya shabu o gayo kay siya natanap kabot siya Biga, Lugait, Misamis Oriental. So, swerte kay siya. Kaya nakadakpan siya kagabi sa itong kapulisan. Kaya giman man na sa itong kapulisan, pipila na ka mga pieces nga gikuhan sa itong mga operatives diya sa Lugait Police Station. So, ang suspitado na ako sa Silda sa Lugait Police Station kay alang sa iyang gifile siya kaso karong panahon ng RA 9165. So, direktamente gikan sa lungsod sa Lugait o alang sa Pulso Mindanao favor sa reporting. Okay. So, mga to, kung nagtrabaho sa planta o sa regular, napa siya mahimonta ng mga negosyo nga legal, no? Pero saan taman dinhigit sa napadulong aning illegal, so wala gid sa swerte dakpan gid siya, no? Amo ni nga
congratulations na lang diya sa kapulisan sa lungsod sa Lugait. Pinanguluhan ni Police Captain Edgar Balido sa job well done. Okay, daghang kayong kaso diri sa ato ang mga reports gani itong miagi semana. Adunay 2 ka kilo kapin nga na sakuti diya sa Malabang, Lanao del Sur. Unya mo lagi involved sa maong mga 5 sila ka tawo mga igsoon, pero taga Malabang ang 2, pero ang 3 taga Zamboanga City, mga mananagat. So libog ta ba no nganong inanibit na mga taga Lagyo naabot din sa ato ang lugar. So atong panginaot nga siguro pahugtan pa ang kampanya Batog Droga sa ato ang kagamhanan. Trabaho lang, walang personalan, no? Ang gihimo sa kapulisan, unya hinuon kini mga illegal manggod. Kuan manggod ni siya kanabang una, walay mahimo atong gobyerno kay illegal, di ba? Unya grabe ang circulation sa kwarta ni ini mga igsoon. So mo na ilang gitawag og black market. Kini manggod usan ni siya ka nagpadagan sa ekonomiya mga igon sa illegal nga kahimtang. So dako ang mawala sa atong gobyerno kay nga naman ang kuan kining kwarta mga igsoon naa sa illegal nga activities nag-circulate. Katulo, ikaupat kuan ni siya. Isa sa mga problema ani mga igsoon tungod kay wala tay gitawag og death penalty. Wala tay silot kamatayan dinhi sa nasod sa Pilipinas mo nang dinhi padulong ang mga droga nga kuan minilyon. As much as possible moabot pag bilyon, dili lang shabu kundi lakip na ang cocaine. Ang mga cocaine high profile value na siya, no? At kini manggong shabu mga igsoon gitawag ni siya og 4 months cocaine. Sa ingon ana ang pangalan niini. Pero ang high value cocaine katong yung mga high grade nga tawag ani gikan pud sa ubang nasod. So managibobo nila diri tungod kay wala tay silot kamatayan. Mao tong sa suna ni President Duterte, iyag yung gi lakip diya sa iyang suna ang revival sa death penalty. Ambot kung sanay gamaan ni sa Kongreso karon kay ang Kongreso na busy pa man aning PhilHealth mafia. Kini PhilHealth mafia mga igsoon isa po ni sa mura po ni Cebu. Grabe ni 153 billion pesos ang nahimong advance payment ngadto sa mga private hospitals. Unya kung dinhi nimo tan-awon sa transaction sa government hospitals, dugay kayo makabayad. Isa na sa mga problema nga nganong naingon ani ni siya og gani karong panahona suspendido na ang 13 ka mga dagkong opisyalis sa PhilHealth. Suspended for 6 months without pay, walay salary. Inana na ang kahimtang mga igsoon. Then problema ni kay ambot og kaya man nila. Siyempre ang mafia magud mga igsoon organized na siya, grupo na siya. Dili nimo pwede manipulate ang transaction kung ikaw ra isa. Kaya siyempre ang requesting party pagkahuman na ikaw receiving party, doon ay requesting party usa ka transaction na may tabo. I-process na dito sa accounting, process sa manager, dagha pa mga approval na. So dili na mahimo usa lang ka tawo. Mo nang ginganlan og mafia kay organized crime man na siya sa kung government transaction, that's already corruption. Organisado nga corruption mga igsoon diha sa government agency, no? Nga ilabi na nga ang PhilHealth naghandle og transaction nga 200 billion pesos annual transaction.
200 billion ha. Dayon, since, since 2013, nakita ang kwintada mga igsoon nga puros mga advance payment. Napagani problema mga igsoon nga ang mga benefits sa mga kini nga senior citizens, pagtanaw sa lista, na mga minors. Yahay. Oh. Sa ingon ana ang grabe gyud ang problema sa PhilHealth mga igsoon niya kamo diha kita katong naka-apply sa PhilHealth, ang kwarta sa mga members mo ay nasakuti ani. Inana. Okay, so daghang problema sa tong nasod, no? Okay, dirita sa kuan. Dirita sa mga balita, ha? Sa ato ang higala nga usa ka veteranong manunulat sa Cagayan de Oro nga si Kaubang Froilan Gallardo, ha? Kuan ni siya kining gitawag nato og freelance journalist, veterans freelance journalist, usa ni siya ka photojournalist, usa ka writer, ha? Anya bisag asa galabe ni siya og mga news, ha? Diha sa Mindanao News, PNA, regional kanin sa Mindanao Gold Star Daily. So diin lang makita nato niya mga news articles. Pero dinhi kaghapong adlaw kaniadtong Pizza 21 aduna say news article nga gisuwat kabahin sa COVID dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Namatud pa nga ang Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Office kaniadtong adlawng Huwebes, unsa may Huwebes, Pizza 20. Kay Pizza 21 man yan gisulat ning maong balita. Adunay 19 ka mga returning illegal residents, mga iliganon, og gisugat din sa Lagindingan Airport, sa Lagindingan, Misamis Oriental. O gidala sila ngadto sa hotel sa Cagayan de Oro. Wala na sila gipalahos diri sa Iligan, kundi dito na sa Cagayan de Oro hotels o dito sila i-quarantine og 14 dias. So, pinaagi ini kini usa ka tabang ni Mayor Oscar Moreno, sa Cagayan de Oro City nga dito i-quarantine sa CDO. Kay matud pa nangayo og tabang si Mayor Celso Rehencia, wala may dautan ana. Ang pagpangayo og tabang. So, mato kuha sa DRRMO sa Cagayan de Oro City o gidala do sa hotel sa Cagayan diin si Mayor Oscar Moreno na ang nagpahigayon ini, nagpahimutang ini. Pero ang bayad sa hotel mga igsoon, ang Dakbayan sa Iligan ang mubayad. Mao ni ang commitment ni Mayor Rehencia. Pero ang tabang pod ni Mayor Moreno sa Cagayan de Oro City ang pag-provide og pagkaon sa mga tawagan ni sa ato ang mga LSIs, no, sa sulod sa 14 dias. So mao na ilang mga kasabutan. Kini siya naglangkob sa mga LSI, Returning Overseas Filipinos, kining ROFs. Tungod lagi kay nagkataas ang kaso sa COVID din sa Dakbayan sa Iligan. Unya, nabalaka po si Mayor Uka kay kung pananglitan dili sa mutabang sa Iligan, posible maapektuhan ang CDO sa paspas nga pagsaka sa COVID din sa Dakbayan sa Iligan. Okay, so matud pa nga ang maong kahimtang gina-monitor gyud hugot nga monitoring sa City Health Office sa CDO kining sulod ni ining 14 dias nga kwarentinas. So muna nya sa pagkakaron manggod ang Dakbayan sa Iligan adunay 173 nga kaso sa COVID confirmed cases. Unya ang 116 ani 116 classified as local transmission. Ubay-ubay no? Okay. Dayon, ang 57 na ini,
Mao na ninggikan sa mga LSIs o returning overseas Filipinos. Sa ingon ani mga igsoon, ang kahimtang kanato din sa dakbayan sa Iligan, mao nang amping yuta. Kanang uban dia dili mo patuo, kamo lang. Pero kinahanglan gyud, no? Kinahanglan gyud magamping yuta. Gani din sa to ang mga barangays nga naigo sa local transmission sa pagkakaroon doon na gitawag na itong mga lockdowns. Kung atong hulamon tong pamahayag ni Judge Arthur Abogenti sumala sa kining mensahe nga nakuha ni Kapulso Hermie Arcilla nga calibrated lockdown. Sabot sa calibrated lockdown. Bot pasabot, patak-patak ba? Kung asa tong naigo sa COVID, dito ra ang lockdown. Palitan, isa ka purok. Mahitan ka ng purok dos diya sa Saray. Nag-lockdown man na sila diya. Kanarang purok dos, dili apil ang uno nga to sa GIS. Kuha. Manay bot pasabot sa calibrated lockdown ni Judge Art Abogenti. So, na. Dito po sa Villaverde, doon ay duha ka mga purok nga naigo ang katong permero, katong nurse ug ang iyang bana ug iyang anak igo dito. Kuan to marag sa purok Neptune siguro to nya ang isa pod dari sa Rabago bag-o lang nga kaso. So lockdown na sila karon kana duha ka purok. Sinabtanay lang mga Kapulso residente diha sa Villaverde barangay. Good morning day ni Bay Kuan si Saraman dia. Ang atong purok president sa Rabago. So ana lang siguro dia Bay pakimani sa tabangin nila na si kapitan dia. Luoy na kaya to ang mga barangay officials din Atong gipanghinaot ang atong mga purok officials kinahanglan pod ang kuan kining pagtabang no sa kahimtang. Pero mo lagi na kinahanglan dunay panagsabot ang atong mga opisyales sa barangay o purok presidents kay importante po na dili magkahibal-anay sa hiniusang lihok pa problema na kay mismo dili mapahibalo ang purok president kamo may numero 1 concern diha sa iyang kaugalingong purok kinahanglan kahibalo siya unsay lihok sa barangay council. Sinabtanay lang kay atong miagi semana medyo dunay gamay problema sa communication lang to. Sumala sa atong pakikinabi kang tawag kang Kapitan de los Santos. Pinaagi sa report ni Kapulso Joseph Dawi. Mo na atong nakuha nga update kaniadtong miagi semana og sa pagkakaroon kuana kanang naplastar na sila. Importante magka-sinabtanay gud kay problema gud. Muna. Okay, dinito sa another headlines atong tanawon. Headline, 7 ka mga barangay tagaan ug ambulance pinaagi sa effort ni Congressman Xiao. Okay, Mayo, congratulations. 7 ka barangay. So nindot na ambulansya, importante ang ambulansya karon mga igsoon. Onya nindot pod nga dunay gitawag nato og mobile clinic pinaagi sa usa ka ambulance. Kung 7 ka barangay ang makapahimulos sa ambulance, pwede na ninyo bisag once a week tuyok-tuyok mobile clinic, himuon na siyang mobile clinic. Dili pod kada adlaw kay kuan ba kanabang gamiton po nag-emergency, di ba? Okay. So atong paaboton ang tawag ni report ni ato sang unahon si Mel Velez Kapulso Hermie no? Kay medyo nagpanikad naman ni. Mutawag na kuno siya. Naghula sa atong signal. Okay. So mao ni anya atong miagi semana mga igsoon atong na hinabi si nakahatag og report sa dugay-dugay nga taud-taod nga mga adlaw
nga nabakan na wala na to madungog si Kapulso Jong Kadjon. Okay, tungod sa kakulian sa panglawas, no? So naka-report siya atong Friday pero gitanaw na to nga di pagyapon siya stable. Pero kini manggong kuan kining mga veteranong reporter mga igsoon dili ni mahimutang dili makahatag report. Ingon ana na mga kinaiya ana mo nang bahalag dili pa kaayo medyo na pa yung mga balatian sa panglawas pero hatod balita pagyapon dinhi sa to ang tulumanon Pulso Mindanao sa ingon na unya dinhi sa dakbayan sa Iligan kabahay balikan nato ning COVID while nagkuan pa ta paabot pa ta sa tawag ni Kapulso Mel Velis kay kini magud si Kapulso Mel Velis ko ani iya teleconference ni mo nang importante kayo nga makuha nato ang iyahang update mga igsoon pinaagi sa teleconference kay mukuha ni siya maghimo rin siya ka usa ka interview sa teleconference ngadto sa mga public officials sa ilang lokal nga kahimtang. Okay. So dinhita sa kuan ato lang susihon tanaw nato unsay mga update sa COVID sa ato ang nasod sa Pilipinas kay sahay kuan tay kanabang unsay mabalaka ta unsa naka ang dagan sa ato ang nasod karon inana ba no so sa pagkakaron unsa maron pizza 24 man karon di ba ang pinaka latest nga report sa ato ang nasod Pilipinas atong nakuha ang pizza 22 adlaw nga Sabado. So dunay confirmed cases total 187,200 ang confirmed cases sa ato ang nasod Pilipinas sa pizza 22 187,249 ang bag-on ini 4,933 anang adlaw lamang sa Sabado. Ang confirmed cases is 4,933 4,933 ang total confirmed cases 187,249. So dili ta maglangan mga igsoon dawaton nato ang Pulso Balita gikan kang Kapulso Mel Velis sa Balisa City, Bukidnon. Kapulso Mel, good morning. Maying adlaw ng Lunes ning atong paraguban sa atong programa o niya itong milabaring adlaw Kapulso Jun iya kining atong kasayron nga nakuha adunay na itabo nga usa ka rock slide diri sa Davao Bukidnon National Road kung asa nakahimo gyud pagkabalda sa dagan sa ingon kita sa mga commuters og lumalabay gamit kining maong dalan Kapulso Jun no bumikan lagi sa sulod-sulod nga pagulan o gamihumog ang kayutaan butan na ang atong kayutaan o kining atong bato dagkong bato ang midahili ngadto sa kadalanan Kapulso Jun. Suway nini atong seran Kapulso Jun ang status karon nabila sa atong mga commuters karon nga gabihan paingon sa Davao using Davao Bukidnon Road atong mauban kayon karon ang atong engineer sa maintenance sa 2nd District sa Bukidnon Department of Public Works and Highways wala kundi si Engineer Jasmine Brunos sayranta ang pinapulahin karon kalabot na sa Timora slide nitong labayng adlaw. Engineer Jasmine, ma'am, may punta ko si June Enriquez. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Yes. Good morning. Good morning. Welcome sa ato ang Tulumanon Pulso Mindanao sa Freedom Radio. Nanukad gikan din sa Tinago Falls, Poblacion Linamon, Lano del Norte. Good morning again. Go ahead, ma'am. Good morning, sir. Okay. Kapulso Mel, ikaw sugod ha? Engineer, sari kita engineer no kung kanos ato nahitabo ang kining rock slide o kumusta na karon ang atong dalan nagpadayon pagyapon nga dili magyan o magyan na karon engineer tagay kita sa istorya niini. So, nahitabo ang rock slide atong Sabado sa kaadlawon. Unya pa karon kamulo pata o clearing dito sa area. Natay mga kripo dito na magtabang og sa atong area. Then sa karon sir, pasabol man ang atong dalan makaagi ang mga light o heavy vehicle. Sabot na
engineer, maagian na karon ang atong dalan human nga dunay clearing operation ang gihimo nato sa buhatan sa DPWH, ma'am. Yes, sir. Sa karon makaagi na ang mga vehicles. Ma'am, engineer, pwede ba ihulagway nimo ang kadakon sa ingon kita nga rock slide nga nihitabo niya tong adlaw Sabado ug giun sa ninyo pagkahibalo nga dunay nahitabo nga rock slide do na ba report nga naabot gikan sa maong mga dapit o kining dapit mga residente paingon sa inyong buhatan, ma'am? Oh, yes, sir. Naay naka-report sa AMUA na naay rock slide dito. Tapos, amo na pong ipa-deploy ang mga equipment dito. Pagkabalo na mo nga naay rock slide dito. So, dili ni siya ordinary lang nga landslide. Kuan siya mga bato. So, medyo nadugayan ang amo ang clearing operation tungod sa kagahit sa mga bato. But sa karon, maagian na. O maayo lang ang panahon, mahuman to mga ugma siguro. So, Sabado, Domingo, Lunes ug Martes, hasta sa adlaw, ma'am. Portig yung dakuha is trabaho niya ni engineer. Oh, yes, sir. Kay gahit tungod sa kagahit sa mga bato, sa kadako sa mga bato, diha ta nakalangan. Oo. John, tigdo na kay buti pa kisayran ni Engineer Bulunas. Okay, Ma'am Jasmine, Engineer Jasmine Bulunas, ma'am. Wala ba yung mga nadisgrasyang mga residente nato sa area? Mga nadisgrasya. So far, sir, walay pagkahitabo atong rock slide. Wala man noon na ito. Okay. Pero naay mga residente sa dool sa maong area. Naay mga residente, sir. Asa gani? Okay. Hindi, sa katong location, walay na igo atong kuan rock slide. Okay. Asa gani nadapita, ma'am? Dito, sir, sa Tinuda. Come again? Tinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Sa Kitaw-Taw. Oh, perting niduta ra baning tinuod kay kanang lugar gyud, ma'am, kung ang kay na siya diha, no, daghang kay mga bakilid gyud kay na siya, pangpang, di ba? Mao ba ng mga lugar diha? Oh, yes, sir. Actually nga na siya under contract nga road widening. So, nagkapkap sa bukid. So, maybe na-disturb ang bukid mo itong nagka-rock slide. Okay, so sa pagkakaroon, ma'am, ang walay sa pagkahitabo gyud kuan siya mura sa gi-lockdown ang ato ang mga sakyanan diha wagi makaagi during the time sa pagkahitabo atong Saturday. During that time, sir, walay makaagi nga mga heavy equipment, mga heavy vehicles. Ang light vehicles is light dito sa Gawilan Drive. Kawilan. Gawilan. Oh, Gawilan. Oo, Gawilan. Oo. Na may disordered road nga barangay road. So, dito na ako ipaagi ang mga light vehicles. Ang heavy vehicles, hindi lang pwede makaagi dito kay naamang dito lang nga dili makaigo. Okay. Okay, ma'am. So far sa pagkakaroon, mga bana-bana nimo mga unsang adlaw siya mahuman na gyud ang maong clearing operation. Sa akong bana-bana, sir, is kung maayo lang gid ang panahon, mga ugma. Ugma mahuman na to nato. Okay, good. Very good. So, maayo nga balita kana Ma'am Jasmine. So, wala na ko'y pangutana, ma'am. Ibalik ta ka kang Kapulso Mel Veles. Mel? Jun, imagine dyan, no? Sa Sabado, Domingo, Lunes, porting, di na ko ka-imagine kung sa kadako kining nga maong ingon kita, kining rock slide nga kitabo kay ato pa man siya sa Sabado, Domingo, overtime sila gahapon, ubantod karon yan, ugma pa mahuman, porting dako ning diha ma'am nagkatap kining nga maong nga mga dagkong bato diya sa dalanan o wa pa maon sa ang dalanan nitong dalan nga konkreto pa ingon sa Davao ug Bukidnon, ma'am. Wala raman, sir, so far okay raman atong dalan. Ang nakalangay lang, sir, kay ang pag-break sa mga bato kay gahi-gahi gid siya. Okay. Engineer, ang imong awag, engineer, labi na sa atong tigpaminaw nga biyahian diri sa atong Bukidnon paingon sa Davao. Unsa imong awag, ma'am, sa tigpaminaw nining atong programa, ma'am?
So ako lang maingon nga as on this moment makaagi man dito ang mga light o heavy vehicles and amping lang ta kanunay. Okay, mo lang Kuya Jun, no? Kasi ko lang, no? Kung matimingan ba. Kaya kung kadumdum ko dyan, mga siguro, 4 o 5 na katuig ang milabay. Naitabo gyapon dito sa budag, itong usag yapon ka landslide na purting, dugaya yun nga pagka-wandyot nga, abot, o isa ka-adlaw, wagit, purting taasa, tangbog yung nasakyanan, itong mga panahon na dyan, o kini, lahat isang rockslide, kini mga dapita, kapuso dyan, sumana sa ni Engineer Jasmine Mulunos, mura og prone yun, no? Kini nga maong nga dapit, gubikan sa kabukiran, labi, tandog, doon ay activity nga gihimo, sa maong nga sampit nga dapit. Ma'am Jasmine, salamat kayo ma'am, may buntag pag-usap. Salamat sir. O nga kapuso dyan, ang engineer sa maintenance section sa Bukidnon 2nd Engineering District sa DPWH, si Engineer Jasmine Bulunos, nga nahitabo na to nga nailabi, kalabot na sa status karon sa Davao Bukidnon Road, kalabot na sa ingong rockslide na nahitabo busy pa lamang dugay. O gikan sa itong tugkaran, gikan sa nila ng City of Golden Harvest, Valencia, Bukidnon, kini si Vel Velez, ala sa Pulso, Mindanao. Okay. So salamat kayo Kapulso Mel Velez sa imuhang Pulso Balita dinha sa Bukidnon, Kitaw-taw, Bukidnon, rockslide mga igsuon. Mag-uulta maguna-una ba kay kung maadto ta og Davao, wa tay laing kaagian. Pero kanang Kitaw-taw mga igsuon, grabe na sulid ginang pangpang dia din bato, kuan gyud. Kanang si tawag nila nga klase sa bato bantilis. Oh, grabe na kagahi ng mga batuha niya ba? Kanya prone gyud siya sa landslide, rockslide kay pangpang kay grabe kanya. Nagbuhat dahil sila og kining expansion sa kuan kining karsada. So matandog gyud ang pangpang mga igsoon. Kuan gina siya, mahagbong gina siya. Para na ako, marami naman siguro ito kinahanglan good hilabtan ang kuan, ang mag-expansion pa sila. Kaya mo, lagi, delikado lagi kayo. Delikado, yun. Sige, tagagi-agi ang lugar. Nindot biya ngayon ng lugar, yun. Grabe ang kuan diya. Kanang, tawagan kanang ihang kahabugon ba? Grabe gina sa kahabog na lugar, kanang sa Kitaw-taw na, maabot na ka sa Kitaw-taw. Oo. So, wana, nindot kayo nga kuan, ulagway sa rockslide mga igsoon. Panginaot na to nga mahuman na gina siya. Then siguro unsa kay mga design sa engineering design ana nga para mapugngan ang pagdahili sa bato diya sa maong lugar. Okay. So dinita ang atuang balik ta sa kuan hisgutanan niining kahimtang sa COVID sa Pilipinas mga igsoon nga maulagi ang pizza 22 nga record mga igsoon mutali mitali og bag-ong kaso sa usa lamang ka adlaw 4,933 sa usa lang ka adlaw pizza 22 sa Agosto mao na dayon. Ang total niini mukabat ngadto sa 187,249. Then ang mitala ni anang adlaw Agosto 22 ang namatay mga igsoon 26 ka kinabuhi. 26 ka kinabuhi ang gibawian. Silang hinulamang kinabuhi 26 ka individual. Dayon ang total nga gibawian sa kinabuhi mga igsoon mukabat na ngadto sa 2,966. Okay, so mo na siya. Dayon ang nangaayo pod ni anang adlaw pizza 22 adunay 436. Dayon ang total nga nangaayo mukabat ngadto sa 114,921. Mo na siya ang record sa pizza 22. Okay. Dinhita sa tawagan kining pizza 23 sa Agosto kagahapon, adlaw Domingo. Okay. Ang confirmed cases sa COVID-19 sa mitala ni anang maong adlaw mukabat ngadto sa 2,378.
usa lang na sa kadlaw sa Pizza 23 ang bagong kaso sa confirmed cases. Kung dinhita sa iyang total nga confirmed cases mokabat ngadto sa 189,601. Akong balikon, ang total confirmed cases COVID sa Pilipinas niadtong Pizza 23 sa Agosto mokabat na sa 189,601. Onya, kung atong tanahon, 187,249 ang sa Pizza 22, so nisaka gid siya, di ba? So doon ay bagong kaso nga 2,378 mo nang nadugang. Then doon ay bagong nadugang sa nangamatay mga igsoon niadtong Pizza 22 26 ka buok. Pag abot sa Pizza 23, doon ay 32 ka buok. Ni kuang gyud no, ni Saka. Ni Saka gyud, then doon na total nga 2,998 ang gibawian sa kinabuhi mga igsoon. So mo na siya. Dayon din sa mga nangayo recoveries, ang bagong nangayo bay ubay gyud. Atong miagi Pizza 22 436. Pero dinhi sa Pizza 23 ang nangaayo mukabat ngadto sa 16,459. God bless. Ubay-ubay daghan kay nangaayo mga igsoon, 16,459. Mikabat na sa total ang recoveries 131,367. So murag mi apas-apas na siya diha sa total confirmed cases nga medyo gamay-gamay na ang diferensya na sa mga nasa mga 51,000 ang diferensya ni. Nasa mga di mo minus sa 50,000. So na-reduce siya kaysa atong miagi mga 60,000 ang diferensya nga confirmed cases against recoveries. So man siya mga igsoon ang kahimtang sa ato ang nasod Pilipinas kabahin sa COVID. Anya mo lagi na hinahinay ta kay namang uban nga di mo tuo, wala tay mahimo ninyo, pero di gyud mo pwede nga mga tatawag ani kana bang manakod sa uban. Luoy kayo takda ng uban da nya nya kamo di mo mutuo. Matagda na ninyo ang dili magka problema ta kung dili mo mo pahigayon og kuan pag tawag ani to follow the protocols, health protocols. So kinahanglan sundo nato unsay mga health protocols. Okay. Sila pa mo nang maigo sa COVID kay kuan ko no. Dili lagi ko mo tuo. Pero na may mituo mga igsoon na igo pod sa COVID. In fairness ba? Na may nituo. Dili tanan nga naigo sa COVID nga wala mo tuo. In fairness, naigo sa COVID nga mituo. Dili pod tanan nga kuan. Dili pod tanan gahi gulo. Actually atong ulo gahi biagad. Pero gahi ba kay siyempre skal biya, skal. Pero bot pasabot sa gahi ulo mga igsoon, kuan na siya imaginative. Bot pasabot ba nga dili kanang panghuna-huna ba nga dili bitaw mo kuandayon, dili bitaw mo analyze na mo baliba diretso. Atong kuanon atong hatagan og kahigayonan atong panghuna-huna sa pag atong lugwayan ba. Atong lugwayan kay lisod man kaayo nga dili ta mo tuo unya daghan ang kahitabo og daghan ang nangamatay, lisod kaayo na siya. Okay. Din ito sa kuan sa pangkalibutanon nga record. Okay, din nato ni kalimtan ng pangkalibutanon karon. Kay ang nahitabo mga igsoon ang global confirmed cases sa pagkakaron mukabat na sa 23 million. 22 million pa to atong Bernis karon 23 million. Nisakag 1 million. Ma-receive ni. Unya ang total nga nangamatay mga igsoon mukabat na sa 804,556. Itong balikon, ang global nga confirmed cases mga igsoon, 23,213,489. 23,213,489.
Mao na siya confirm kaysa sa global. Ang total nga nangamatay gibawian sa kinabuhi mga igsoon mukabat na ngadto sa 804,556. Pasto lang. Pag nakakakilabot kung sa Tagalog pa, nagsigig saka mga igsoon, ang total recoveries mukabat ngadto sa 14,917,428. Akong balikon, 14,917,428 ang total recoveries, no? So bintahan na lang yun nga doon nagyoy pagsaka pud sa tawag ani kining nangayo, pero makuyawan lang ita ni 800,000 nga matay, grabe kayo. Mura ta gihagbungan og kining atomic bomb. Sa kung kahinumdum mo sa Hiroshima bombing mga igsoon, sa Nagasaki, Japan, grabe kayo. Atong Second World War. Okay, pero mas daghan pa ni. Kining kwan, mas daghan pa niya. 800,000 global. Nya kinsa may muhang file kaso ani? Kinsa may kontra nimo? Kinsa may atubangon ani sa mga nasod nga ang atong mga citizens nga matay man? Unsa man kining COVID mga igsoon? Kining COVID usa ni siya ka matang nga matud pa ni Dr. Mark Torres, usa ka non-living organism. Dili siya pasabot nga kini siya nga klase sa sakit gibitbit o gidala sa usa ka patay na daan nga klase sa sakit kining virus. Dili siya matambalan, walay tambal tungod kay patay na siya daan. Non-living organism man. Unsaon nimo pagtambal sa usa ka patay nga patay naman na siya daan? Ano ba? But pasabot nga kini usa ka, kumingon ta karon nga usa ka gamay nga particle mga igsuon nga naka-trigger sa imuhang sakit. Ibutang nato nakatulon ka og usa ka kining chemicals nga nisulod sa imong lawas. Gipweso niya ang imuhang lawas. Inana ba? Nakatulon ka og kanang mga kanang pang-spray bitaw sa kuan kining mga tanom nga chemicals na hanggam nimo. Kanang inana ba? So kung mahitabo na sa imong lawas, delikado gyud ka. So kining kuan mo nang maingon sila nga walay tambal ani, walay tambal ni. Kining virus kay non-living organism lagi. Unya matud pa ni Dr. Torres, mo tapot sa imong lawas, mo hawa sa imong lawas, mo balik na pod. Mao na kanang mga LSI gikan sa ROF, gikan sa kauluhan ug sa gawas nasod. Dili kita matingala ang mga igsoon nga negative sila dito pag abot diri na himong positive. Atong balikan ang observation ni Dr. Mark Torres usa ka biologist nga ang virus mutapot sa imong lawas pagkahuman muhawa mutapot na pod muhawa ingon na siya. Mao nay kinaiya sa virus. Unya ang virus is non-living organism. Kung dito ta sa elementary ato pag yung paubos-ubusan ang atong pagsabot nga masabtan gid nato dayon living things ug non-living things asa man diha ang virus. So naa kita sa non-living things. Okay, diri ta sa technical, diri sa not technical, technology. Lahi man ang technical, lahi ang technology. Computer. Computer o kanang kuan, imuhang mga smartphones. Masudla na siya virus mga igsoon. Guba gina di gina mo function imuhang computer. O imong smartphones magkatibuag sana day na siya. Daghan na day na siya mga signs, mga signal, mga advisory. Inana. Ngano man nasudlan siya virus. Now kini nga klase sa virus walay kalainan sa virus nga misulod sa itong lawas. Kuyaw kay no? Tungod sa technology karon nga pangkalibutan ng technology, ang virus nga naa sa atmosphere, naa sa mga signal, naa sa mga tawag ani,
vital installation sa mga communication. Wala kalainan ana nga virus nga nasulo sa computer ug virus nga nasulo sa lawas. Ha? Mao na kasagaran mga observation sa ato ang mga scientist. Nakaron kana nganong nisulo sa imong lawas tungod kay ang atong lawas posible hinay na. Hinay na si Manoy ba? Medyo kung sa English pa sa ato ang mga disaster risk analysis, vulnerable na ang ato ang lawas diya sa virus. Nga naman, weak naman ang ato ang immune system, weak na ang ato ang panglawas nga mo alkontra ni ining mga virus. So mao bitaw ng grabeng mga invento karon mga igsuon sa food supplement. Grabe gyud. Bisag asa kalanrakas na mga food supplement. Natay umaabot nga food supplement siguro diri kung madayon. Paminaw lang niya mo, kay kuang gyapon ni mangosteen base sa Davao. Di lang ta maguna-una kay wa patay produkto si mga anhel niya mo diri. Sa atong ihatag ninyo. Basta kay karon maabot nga mga adlaw niya pohon basing naa. kung madayon din do na po mga haplas na mga haplas kay magkatiguan itong lawas. Kinahanglan na tag haplas. Nga na mga igsoon, nya. Malagi, kung weak na ang system sa ato ang immune system sa atong lawas, dali ra taptan sakit. Mao nang natay mga advice na tayo magtumar og mga vitamins, ba no? Kasagaran sa mga advice mga igsoon, vitamin E ug vitamin C. Mag-uban gina dili na siya mawala. Dayon mga multivitamins pwede pod, no? Kanang mga iron dia, mga uban pa dia nga mga vitamins and minerals sa mga pagkaon makuha nato na. Kanang mga fresh vegetables nga mga organic. Ayaw mo kaon anang mga vegetables nga inorganic nga gi-sprayhan og mga chemicals, mga inorganic chemicals nya imo nang kilawon. Disgrasya ta dia. Imbes nga mudugang na sa to ang immune system ang antibodies na weaken noon kay tungod sa chemical spray nga inorganic nga nisulod sa atong lawas. Imbes nga nagkinahanglan ta og dugang antibodies na nag-reduce na hinoon. Inana ba? Mo nang grabe ang kampanya karon sa organic kining agricultural products. Okay. Nindot man ang mga igsoon, for example kanang mga radish, no? Kanang tawag ani pipino, kaning atong mga laman dagat, guso, lato, inana. So kargado na siya og mga minerals unya mao na makapalig-on sa atong lawas, kanang mga raw foods nga organic. Mao na siya. So wala mo pud ta mag-ingon nga dili ta mangaon ng mga inorganic foods, no? Pero mas preferable ang mga organic foods, kay aron mas makadugang siya sa atong antibody sa immune system. Og dili ta maglangan atong dawaton ang pulso sa balita ni Kapulso Herme Arcilla sa Dakbayan sa Iligan. Herme, kumusta ang Iligan? Yes, Kapulso Jun, may butag sa imong programa sa Kapulso Mindanao diya sa Frida Mibim, lungsod sa Linamon. So sa atong report nga nakuha 7 ka ambulance o 7 ka mga barangays matunulan na o ambulance niyang hapon mga aslis ang takna sa kapunon dito sa City High National High School kadiin airport kini nga gihimo ni Congressman Frederick Chao nga apod-apuran kining 7 ka mga barangays dinhi sa Iligan. Then nauna na ni mao ang barangay Palao, barangay Rugongon, barangay Santa Filomena, barangay Puroon, barangay Saray, barangay Kabaktanan, barangay Inaplanon.
Tumaw kining pito ka mga barangay Kapuso John nga matunulan kini o ambulance pinaagi sa pagpalingkamot ni Congressman Frederick Siao. Then atong na sayran nga strategic kini nga area nga gitundulan og ambulance kining atong sayran kining barangay Rugungon layo-layo ang kini Kapuso John. So angayan gikini matagaan og ambulance dito kay adunay mga atong nasayran adunay mga pangitabo dito nga isa kailan taon og motorsiklo o isa kailan taon og motor para madala gyud sa atong balay tambalanan. Dayon karon dako kini og ikatabang sa atong mga barangay nga tuwa sa kabukiran nga matunulan na nining mga ambulance Kapuso John. Okay. So Kapulso Hermi, kining mga kining mga ambulance sa kanus aman ni naabot o naabot na ba ni siya? Naabot na kini Kapuso John. Gani unyang alas 3 ipagayon ang pagtunover ani ngadto nining pito ka mga barangays nga matunulan ining ambulance nga pinaagi sa pagnegosyate ni Congressman Frederick Siao dito sa national sa DOIT nga diin karon nga panahon na gamit kini kayo tungod kay naata sa pandemic nandunay mga LSI nga mo uli ngadto sa lain-lain nga barangay. Kinig yung service sa barangay kuno kay sakyanan so pait kayo nga wa kay kasakyan Kapuso John nga magamit Kapuso nining maong gihimo karon adunay ambulance posible nga dako kay ikatabang o ikalipay gid sa mga barangay pito ka barangay Kapuso John. Okay, Kapulso Hermi, doon na pa ba'y dugang ka ini nga mga ambulansya sa uban pang mga barangay? Sa pagkakaroon, kinilasa ang atong nasairan nga kuha ni Congressman Frederick Siao, no? Sa una pa ni nga tuig, last year pa ni, nga iyang gitanaw nga angayan gitunulan o ambulance kining pito ka mga barangay. Kining barangay Rugungon o kining barangay Kabaksanan so lagi o kini so nga kung barangay Digkilaan mahapit rami kung adunay mga emergency nga gikananglan so pwede ra agion ang barangay Digkilaan gikan sa barangay Rugungon o ginusab ang barangay Kabaksanan maagian pod ang kining gitawag og bunbunon o inusap kining gitawag og kiwalan o diri sa Kabaksanan o kining gitawag og magian ining maong strategic nga area Kapuso John. Okay, nindot na nga kuan may pagkaplano kay ang mahitabo mo ani kung gikan sa Rugungon ang magian nga barangay Digkilaan Bunbunon. Yes. Og kanang unsa na diha kanang sa ubos? Kabaksanan. Kanang ubos sa Bunbunon kini duol na sa hinaplanon. San Roque. Pwede po ka. San Roque. Pwede po na. Magian. San Roque, pwede po siya gikan sa Santa Filomena, no? Pwede po. Magian nimo ang kiwalan, no? Gwapo kay kuani. At least gitawag og strategic nga area nga gitanaw ni Congressman Frederick Siao nga angay tululan yun ni ining mga ambulance Kapuso John. Daan pamayag ni Sir Bernie Padilla. Okay, go. Kanibon ako kanibang sa kukulit pasitig sila ang mga kabarangayan matabangan na yun. O wala pa po limited mo kaning gihakat na ambulance mo lang ang itagaan na ni Congressman Frederick Siao ay magito sa ticket na location sa mga barangay. So, baka po ang tipik nga gilotan nga gipamahayag ni Bernie Padilla ang tigpamaba sa atong kongresista Kapuso John. Okay, so salamat kay sa nindot nga programa ni Congressman Freddy Siao atong i-congratulate ang opisina no ni Congressman Freddy Siao kabahin ini aron matabangan ang atong mga kabarangayan. Mura ni siya og kuan Hermi, mura ni siya og clustering o barangays nga bot pasabot ang usa ka
tawagan ni kining ambulance mo serbisyo og mga 4-5 ka barangay nga maagian niya, no? So ingon ana ang mahitabo Kapulso Hermi. Sa imong final report ra Kapulso Hermi. Yes, kana lang ta atong matod nga mga impormasyon Kapulso Jun nga atong matod sa nindot mga programa sa matag Lunes paingon sa Bernice nga atong matod ang atong mga lapas nga mga impormasyon nga atong matod sa imong mga listener. Ini ang inyong Kapulso sa Mindanao, Kapulso Hermi Arcilia, live na lokal gikan diri sa Dakbayan sa Iligan, sa City of Waterford. Okay, so Clarix, 7 ka ambulansya mga igsoon, giapod-apod ngadto sa 7 ka barangay. Pero mura na siya og clustering kay mo serbisyo man siya ngadto sa ubang barangay pod nga iya maagian. So nindot kayo pero manghinaot pagyapon ta nga basig do na papoy dugang ani. Nindot man ni nga do na poy tawagan ni ambulansya ang uban nga mga barangay sa Dakbayan sa Iligan. Aron matabangan po ng atong local government, no? Dili na ingon nga tawagan ni himo nato ning pamulitika serbisyo man ni. So mao na nga importante kayo nga kuha na sinabtanay na lang ta. Nindot kayo nga naay na natampo atong congressman sa pagserbisyo sa atong mga katawan sa Dakbayan sa Iligan. Siyempre iya man ng distrito, no? Iya man ng constituency. Ang constituency ni Mayor Rinsha, mao po ang constituency ni Congressman Freddy Siao. Tinabangay na lang kay panahon sa pandemic, i-avoid na to ang extreme politics. Okay. Atong dili ta maglangan mga igsoon, atong dawaton si Sir Terry May Carsos. Brad! Kimingaw na ko mo, Brad. Same to you, Brad. Brad, ato lang ihangyo sa mga tao nga mag-ampo lang yun kanunay. Usampit kang Ginoong Jesucristo. Kay ultimo mga dato karon nangadutlan, senador nangadutlan. Apandagan kayong badyaw, Brad, wag yun na dutlan. Ano ka na ba? Wag yung kakagandungo nga na badyaw nga COVID. Ang COVID may mahalok nila. May balog yun, angay-angay ang Ginoo. Usa, mag-ampo lang ta kanunay, nagtuo ko, malabda na nato kini nga problema. Dagan salamat, Brad, og maayong buntag. Brad Terry, dagan salamat sa imong blessing. Mga igsoon si Brad Terry, mainumpuon nga tao, malingaw ta, no? Malingaw ta, wala tong problema, minaw ta sa iyang programa. So, mo na si Brad Terry Micarsos, gikan pa kaniadto hangtod karon, Brad. Okay. So mo na, amping gyud, no? Tinuod na siya mga senador nga igo, balik-balik kana lang si Senator Meg Soberi. Kaduha na karon. Under quarantine pa si Bong Revilla, iyang pamilya igo pod. Iyang staff igo. Gani do na pay gibawian sa kinabuhi sa House of Representatives sa Senado. So ingon na kadelikado ang COVID mga igsoon, pero matod pa ni Brad Terry nganong ang banjaw wa magyud matapti og COVID. Mo na susiho nato kung say sekreto aning banjaw. Mo na okay, so mo to klaro kayo ang report usab ni Kapulso Hermi Arcilia atong balikon. Salamat ni Congressman Freddy Siao nga nakahatag og 7 ka mga ambulansya sa Dakbayan sa Iligan nga magamit sa ato ang mga katawhan. Unya matud pa nga ang pamaagi ani mga igsoon palitan mingon ta karurugungon ang sikbit nga mga lugar dia kanang tawagan ni kining panaog mga igsoon dikilaan, pero napoy panuruganan dito, pero mas sayon siya agi under sa Mandulog, no? Pasaka dito dayon mo na diri po sa lugar sa mainit pwede sab, no? Dool man lang na dikilaan mainit, dool na siya. Nya sementado naman po na siya, dili na siya problema sa kaon dito. So dinis barangay Palao, barangay Saray, mao ni mga lugar nga naa sa sentrong bahin. Lakip na ang Buruon, pwede po niya sa kaon ang Ditukalan ug ang Fintis, pwede po niya maagian. So yun ani, no, ang kahimtang doon na ba yung mga kuan ba strategic points ba? So yung na mga igsoon ng kahimtang. Okay, balik na din sa kuan sa atong isgutanan sa
tawagan ni kining COVID nga dili siya wala siya kinabuhi kung gitawag nato siya og non-living organism, pero tutaod balik ta no ato sang ipalusot ang pipila ka commercials. So ingon na mga igsoon kay ato ning i-plaster ang ato ang mga discussions nya taud pod aton dawaton ang pagbalik sa report ni Kapulso Fee Abilianusa. Aton dawaton si Kapulso Fee Abilianusa sa iyahang paapas nga report. Fee, kumusta diha sa Manticaw, Misamis Oriental? Yes, yun atong location na sa Manticaw Police Station. Live na to may nabi ang bagong hepe dress may lungsod sa Manticaw nga si Police Captain Renz Marion Serrano. O nagkahirapan ako ani direksyon kay usama ni Tagalog. Gikan na siya sa PHQ Villanueva, Misamis Oriental, PHQ na siya. So bago siya nga na-hepe rin sa Manticaw Police Station, bago pa rin siya niabot, John. So muna nahirapan ako ani John. Ikaw na problema ni ikaw niyo pag-interview ni John. Live ata sa atong hepe karon. It's my lungsod sa Manticaw, Misamis Oriental. Live, sir. Good morning. Okay, sir, good morning. Police Captain Marion Renz Serrano, sir. Kumusta po kayo? Kailan lang po kayo na-assign sa Manticaw? Hello sir, good morning. At sa lahat ng tagapakinig ng Freedom Radio DXRC 91.5. Good morning po. Okay. Ito po yung bagong hepe ng Manticaw, Police Captain Renz Marion Danao Serrano. Sir, regarding doon sa tanong mo kung kailan lang po. Actually, yung order ko last week lang po sir, nung Monday po kung nakata ng order. Upang magsilbi dito sa Manticaw, sa munisipyo ng Manticaw sir. Okay, sir. Kumusta po ngayon ang Manticaw? In your observation, ano po ang ang Manticaw sa ngayon? Sir, as of now, sir, para tayo matagal dito. But, based on my observation, yung Manticaw sa school municipality naman po, sir. Like, municipality dito sa Misamis Oriental. So, siyempre, dito po natin, pananatilihin po natin yung case in order dito sa Manticaw. Okay, sir. Kumusta po in a few number of days sa yung assignment, kumusta po ang peace and order? Within 2 weeks, sir, siguro, so far okay, but hindi po naman natin mapigilan yung mga kriminal ng mangyayari. At within 2 weeks ko po dito, meron tayong nangyaring krimen. Shock na po yun 2 weeks ago, yung murder case. At saka last week, meron pong kaso sa 10591 na kung saan ang former army ang nagpaputok. So, pero lahat po mga suspect po dun sir ay na-apprehend po natin na tuloy po natin. Okay, sir. Ang tungkol po doon sa sa COVID situation, ano po ang update sa ngayon diyan sa Manticaw? Hello? Hello, sir. Yes, tungkol po sa COVID situation, sir. Ano po ang update ngayon sa diyan sa Manticaw? Yes, sir. Sorry po, sir. So, sa ngayon po, sir, yung COVID patient positive po natin within Manticaw, 18 po, sir. Composed na po yun ng LSR at ROS, sir. Yeah. Okay. So, sa ngayon wala po bang problema ang kasi dito sa Iligan, grabe ang problema ng local transmission dito. Pero diyan sa sa Manticaw, ano sa palagay mo? Based sir, sa record po namin at saka ng DOH ng RHU po dito. So,
wala pa pong local transmission na nangyayari dito sa Mantigaw. Lahat po ng positive po niyan is galing pong sila po yung mga LSI at saka ROS. Okay. Pagdating po nila dito, pero it's isolated cases po yan kasi diretso po sila sa isolation area. Hindi naman po sila na pumunta o naglakad dyan, namasyal within Mantigaw. Kasi doon pa lang sa pier at saka sa airport, sinundo na po sila ng mga taga DOH natin at saka yung burst team po natin. Diretso po sila pagdating sa Mantigaw, diretso po sa isolation area. Okay, maraming salamat yan, sir, no? Meron pa po bang curfew dyan sa Mantigaw sa ngayon? Yes, sir. Yung curfew po natin is from 10 p.m. to 4 a.m. 10 p.m. to 4 a.m. Come again, sir? Yung curfew po natin, sir, is from 10 p.m. alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Okay, good. Klaro po. Okay, sir, wala na po akong sandali lang ha, may pahabol. Kumusta po ang crime rate natin, yung criminalities? Meron po bang mga krimen na nangyari dyan sa Mantigaw sa ngayon? Tuloy nga sinabi ko kanina, sir, yung krimen po na nangyari doon napasok sa 8 focus po natin is yung murder weeks ago at saka last week meron po tayong yung kaso sa RA 10591. So far, sir, in total, lahat yung crime rate po natin bumaba dahil dyan sa COVID-19. Okay. Kasi limitado po yung mga galaw ng tao. Meron pa po tayong curfew. Yung police at saka yung ibang agency nagtutulungan para yung mga tao makontain o makontrol yung galaw ng tao. So, malaking tulong po yun, sir. Pagdating sa crime rate, talagang bumaba po. Okay, so sa palagay nyo, ano po, in the past 24 hours, zero crime rate po kayo dyan? Hello? So, actually, sir, meron tayong just a minor case, sir. Naglasong lang. So, within 24 hours, sir, yun lang naman na itagong krimen. Naglasong lang naman. Nag-wild, sir. Okay. Okay, sir, wala na po akong tanong, sir. Baka may message pa kayo para sa mga mga listeners natin dyan sa Mantigaw, mga community, no? Lalo na sa pandemic sa ngayon, anong mga advice nyo? Sa lahat po ng taga Mantigaw, lahat po ng taga pakinig ng DX and 1.5 Freedom Radio, at ang pulis po ng Mantigaw ay parating at handang magserbisyo sa inyo. Pagdating naman po dito COVID-19, kami po yung pulis, hindi po kami yung kaaway nyo, o hindi po kami yung pandemic, kasi kami lang po yung hinihintay ng tao, binabantay ng tao. Pag nandyan yung pulis, mag-face mask, face shield, sinisunod. Pag wala. Kaya, ayun lang, sumunod kami lang binabantay. So, ano namin, sir, panawagan po na, reminders po natin na kahit wala po yung pulis sa harapan nila, sunod po tayo sa mga patakaran, ordinansa ng munisipyo, batas. Lahat po, sir, para sa kapakanan po naman natin lahat yun. Hindi lang po sa aming pulis yun, hindi lang po sa mga tao ng gobyerno. Lahat po yan, sir. Wala naman po pinipiling yung COVID-19, wala pinipiling tao. Pag na-infect ka nun, yun po, sir. So, panawagan ko po sa nila, sumunod lang po sila. Parati pong maghugas ng kamay, magsuot ng face mask, parati mag-alcohol. So, yung social distancing, sundin po natin. Yung 3 to 6 meters away from each other. Doon lang po, sir. Sa lahat po ng tagapinig, sana po sundin niyo po yung mga sinabi ko. Okay, sir. Maraming salamat.
Police Captain Renz Marion Serrano. Balik sa iyo, Kapulso Fee Abilionosa. Ay, yes yan. Nahirapan mo kuan nagatubang ni Chief Joseph. Siya diris may lusod sa Matikaw bago po siya. So pain-pay graduate na siya dyan. Then mudang nagkalisod-lisod tani karong mga panahon na kay may magpareto ni Aging murag okay na kayo nga istorya kayo mo naanad na taba. Kaya karon kayo po sa naanad good karong mga panahon na this way lusod sa Matikaw. So far mo ni mga latest update na gikan sa gawas alang sa Pulso Mindanao. Kaya bilo sa reporting. Okay. Sa pipilakad na makahibalo na si Captain Renz Marion Serrano, Bisaya. Oo. Siyempre bago pa na-assign sa Mantikaw, maybe the next few days kahibalo na siya magbisaya. Basta sigilan na siya interview ni Kapulso Fee Abilionosa. Ato na lang pahibalo kato na nag-text sa miaging simana nga dunay namatay diya sa Purok 1 diya sa Boroon nga then gi-charge sa COVID gilubong na. Akong gi-investigate na siyang information og tinuod dunay namatay pero dili pod maotong imong gi-text nga gilubong na napang gihaya pa man na diha. Pag sige text nga mga fake news ba? Sa sunod dili gani mo mag-text gani mo, ibutang yung pangalan kinsa mo, then tagadiin mo kay para kumpleto. Okay ra. Pasalamat ka nga akong gibasa imong text. Pero dili mao imong text Ato pong gipahibalo no kanang Mamsar Construction din na diha kanang ubos sa overpass diha sa Sergeant Miguel Canoy diha sa Boroon. Kuhaan ninyo na inyong yuta diha. Akong istoryahan si Mr. Bong Labial nini taud-taud nga makuha na ng yuta diha kay delikado pedestrian maguna siya Mamsar no dili man na kamo construction man mo kuhaan ninyo ng yuta diha kay delikado sa disgrasya na sa klaro nga pagkaistorya. Ayaw ninyo pasangin di si Kapitan diha nga siya nagbuotan na dili. Kabalo ko nga si Kapitan supak na siyang kabubuton pero siguro kinahanglan karon inyo na ginakwaon. So wala natin oras mga igsoon sa ngalan lang sa Freedom Radio 91.5 MHz sa inyong mga FM radio. Kini inyong ubos nga laga John Enriquez, kauban ako sa technical control si DJ Laika Abonjitio sa matong manager engineer Rudy Katubay og sa tanan natong mga Kapulso reporters kaming tanan maingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa tuan tulumanon Pulso Mindanao. Og kakatapos ang puntos pamalandong ako ibilin kaninyo ini atong tulumanon kanayon. Ang tinuod na yuwa sa demokrasya mangkon lamang kung kini adunay pagpakabana sa mga yanong katawhan. Pulso Mindanao.